Oy, episode number 165 na ng Tandang's Tagalog Toy Review at inyo pa din ng Homeboy Squad at ito pa din. At ang episode na to ay hatid sa inyo ng Patchy Toys ni Sir Patrick. Maraming salamat kay Sir Patrick. Nakakailang bilhin ako sa kanya. Legit na legit, only vouch Sir Patrick na located sa may Antipolo. Hello din kay Tito Behe and family dito sa Mikey's Burger House sa Lamuan Branch. Siyempre, Tito Juman and family, hindi naman papahulihan. At Andy Bakes. At siyempre pa, Topsy at iba pa ni Tito Ome, D and family. Congratulations. Humble Oven by Anna, The Geek Portal PH. At siyempre, Sweet Infusions ni Tito Shawi Nagbuya. Salamat. Hello nga pala, super shoutout kay Tito Cutter. Laging nanonood dyan. At ang episode natin ngayon, bago matapos ang March, umuulan, aaraw tas biglang umuulan. Ang ito-toy review natin ngayon ay, ayan, bago matapos ang March, Jada Toys Street Fighter Ultra Street Fighter The Final Challengers, si Gail. Yan, favorite namin ni Tito Behe ito. Nako po. Nung araw, favorite namin. Hello to Tito Kaloy all the way from Dubai. Mga Dubai boys, Kuya Firms. Wala. Dito na pala si Tito Angelo Bruno. Hello sa inyo dyan. Siyempre, yung mga kasamahan ko yan sa work, yung mga ahente ko. Hello. Okay. I-unbox na natin to. Ayan. Para sa mga old school yun, no? Hello nga pala sa mga kapatid ko, si Bella at si Gory, si Ermat, si Tito Bogs, mga Tito Gary and family, mga kamag-anak ko dyan sa US. Oh, yun, no? Siyempre, investment ko din si Doc. Ayan, buksan natin. Ang tagal na sa akin ito eh. So ngayon na lang talang review medyo big. Okay naman, mas special si yeah. Paano ba ito? Alam so yung palabutin nito. Siyempre ito na naman tayo sa nostalgic dahil yung mga old school mga yan. Siyempre kailangan natin i-acknowledge yung packaging niya kasi nga packaging wise okay siya, yung may mga may mga gimmick siya sa likod, yung para doon sa mga nakakaalam. Pagkadami naman tape nito. Ay, talaga nga naman. Tape kung tape. Siguro kung ganito pa din kadami tape na kay kami, parang hindi naman. Ayan. Ito sinasabi ko sa inyo, packaging sa likod. Ayan, ang kulit, diba? Yung, sa mga nakapaglaro ng original game nito, ayan, yung background ni Gail. So, nakakatawa siya. Hindi naman nila kailangan gawin ng Jada Toys, pero ginawa pa nila, so nakakatawa. So, ano ba meron si Gail? Bago natin yun. Meron siya yung sonic boom niya. Meron siyang yung accessories, yung dog tag. Alternate head, yung medyo galit. Tapos meron siya dito yung hawak yung suklay niya. Kasi meron siya maliit na suklay na bandaling mawala. Itong stand na to para do sa sonic boom niya effect. Oh, nakakatawa siya. Madami nagsasabi na ano siya, parang maliit ang dating. Oo. Pero alam mo yun, hindi siya parang saktuhan lang yung dating niya sa akin. Tawag dito. Yung lengthwise, yung heightwise pa.
Yung nga pala sa makulit kong naming coach sa Titans, si Coach Richard. Yung mahilig sa toy review si Coach Richard. Ito ngayon talaga na gano'n, no? Guys, kung mahilig kayo sa mga, may mga tropa kayo mahilig sa mga toy review, paki-share naman ito. At really appreciate yung support. Sa mga patuloy na nagla-like, share, and subscribe para muna yung channel. Okay. Sige, tanggalin natin ito mamaya. So, alternate head, saka ito. Tingnan natin si Guile. Talaga nga naman. Kung masasabi ko dito, tape kung tape, talaga secure na secure yung toy mo dito eh. Kumpara kay Kami, parang mas madami yata ang accessory yata ah. Yan. So, anuhin na natin siya. Aesthetically speaking, kamukha ba? Yes. Yun yung USA niyang tattoo. Yan. Hindi ito yung ano hindi ito yung walang kilay si Kumag. Hindi ito yung tawag dito, Jean-Claude Van Damme na Itsura niya kasi, pag sinabing sa video game, ito yung sa video game, nasasabi. Ito, hindi na natin tatanggalin ito, baka itong mawala. Ito baka tanggalin natin ito. Ito. Sukatin natin siya. Malamang 6 inches to. Parang kasi laki niya yung mga G.I. Joe. Almost 6.5. Oo. Yung iconic flat top niya, talagang flat na flat eh. Kulit eh. Sige. Yan si Guile. So pag tinabi natin siya kay Deadpool, Marvel Legends Deadpool, almost comparable siya kasi si Deadpool ay 6 inches. So dapat expected natin malaki ng konti si Guile. Ayun, tama. Okay, ganda yung scale niya. So pag tinabi naman natin siya kay Kami, na Jada Kami din. O ayan. So naka-scale nga siya. Ganda yung scaling niya. So para ayan. Tapos pag tinabi naman natin siya kay SHF Captain America, yun, mali talaga si Captain America eh. Pero okay lang yung scaling niya. Tapos McFarlane's. Ayan. Ayan siya. Siyempre, papahuli ko yung favorite. Si Bane at si Kilowog. Para may idea kayo. Ayan. Lang yan. Laki talaga ni Bane eh. Tapos, pag tinabi mo siya kay Kilowog, yun. So, very cartoony yung dating niya. Ayun yung sagot sa tanong ko. Para daw na Johnny Bravo siya. Pero okay naman. Hindi kasi OA yung dating. Hindi eksaherado. Parang tama lang para sa akin. Yung ito second player ni Tito Bay. Ito si Guile. O, articulation wise na tayo. Ang leeg niya ay nati 360 dahil kasi naka ball peg. May iling-iling siya dito. Siyempre may lalamang. Shoot mo na lang, pre. Shoot mo na lang. Oo. Thank you. Ano may desada pa. Iling-iling. Yan. Ito kasi, meron pa siyang yuko dito yung sa leg niya. So, meron siya dito.
Meron din sa baba. Yan. Tapos meron siyang 360 dito. 360. Ano, may Lazada pa. Tapos meron din siyang butterfly. Ito yung pagsosonic boom. Ito yung makulit ito. Yan, oh. Galing yung gawa ni Jada. Malulugi si Storm Collectibles dito. Yung ab crunch niya. Doon. Taas ganun. Parang sonic boom eh. Stick to. Madaming posability. Ito, natataas ng ganun. Pwedeng mag-kick ng ganun. Pwedeng mag-side. Kasi ito meron din siya yung sa baba. Nahahatak ito. Meron din ganun. Ayun nga pala. Yun. Dito, magkahiwalay itong peg na to eh. Yun o. Tapos ayun o. Maganda. Magaling ang pagkakagawa. Mahusay. Tapos ito naman, hindi din masagawa. Magandang i-post ito. Tapos meron din dito. Meron din dito. Yan. Pero ito limited lang. Pero hindi naman siya deal breaker. Ayan, ayan. Okay. Yung cartoony siya, pero siya yung cartoony in a good way. Ayan, oh. Pwede mo ba sabihin na siya yung essential guile? Pwede. Kasi para doon sa price point niya, hindi ka nalugi. Pero nasa collector naman kasi siya. Pero sabihin mo collector's item ba siya? Pwede, kung halimbawa. Hilig mo yung mangolekta talaga nung guile. Ano, Street Fighter. Hindi ka natalo dito. Kasi maganda yung ano niya, yung quality niya. Yun, oh. Ayan, oh. Madaming possibility at possibility to. Ayan. Okay siya, okay siya. Very satisfied. Lalo na pag ganun yung presyo. Yun, no? Yun. Tapos yung sonic boom niya. Galing. Ito nga lang. Ewan ko, ano ba nararamdaman ko dito? Okay naman siya. Hindi naman chippy pa eh. Hindi din wow na wow. Okay naman. Nakakatuwa lang kasi. Meron siyang comb. Maliban sa comb, meron din siya nito. Oh, okay siya. Kung magpapabili nito si Tito Behe. Favorite niya din kasi ito eh. Yun, oh. Ayun, oh. At hindi siya chippy pa eh, oh. Ayan, oh. Ingat nga lang, baka mawala. Kasi maliit siya. So, ito, oh. Ngayon, syempre, pag sundalo, kailangan may dog tag. Ayun, oh. Hindi mo lang siya as is point. Ayan, oh. Good, very nice. Very nice. So, articulation, 10. Okay, solid 9.5. Kasi nga ito. Pero hindi nga siya deal breaker. Yun nga lang, nice to have yun yung na ano. Pero dahil sa design, kaya limited. So, 9.5. Aesthetics, kung kamukha ba niya, masasabi ko 10 out of 10. Hindi naman okay naman sa akin yung ganyan, ano, okay naman. Playability, ano to, fun nito, lalo na doon sa mga fan ng Street Fighter. Okay siya, sabi ko, okay siya. Okay guys, maraming salamat sa inyo patuloy na pagla-like, share, and subscribe. At bukas makalawa, April na. Bilis. Salamat. Thank you. Ingat, bye-bye.